Maraming tao, lalong-lalo na mga idiot Aquino followers, na nagsasabi na ang pagpatay kay Ninoy ay simula ng pagbagsak ni President Ferdinand Marcos. At ito ang dahilan kung bakit pinaalis si Marcos sa bansa pakalipas ang 3 taon noong 1986 sa EDSA Ek-Ek Revolution. Ang totoong dahilan sa pag-alis ni Marcos sa Pilipinas ay hindi dahil kay Ninoy. Ginamit lamang ang pagpatay kay Ninoy ng mga idiot Aquino followers upang mapatalsik si Marcos. Ang tunay na dahilan ng pagtanggal kay Marcos ay galing sa pinagsama-samang kakayahan ng dalawang grupo na may tunay na kakayahan na magpatanggal kay Marcos. Dalawang grupo ang nagplano na patalsikin si Marcos, ang oligopoly at ang mga oligarchs. Oligopoly, maliit na grupo ng mga tao na may hawak na sistemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Oligarchs, maliit na grupo ng mga tao na may hawak na sistemang pampolitika ng Pilipinas. Uulitin natin para malinaw. Oligarchs, politika, oligopoly, ekonomiya. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly ay nagtatagpo sa iisang grupo. Nagsasama sila sa kanilang mga pamilya. O magkakamag-anak ang karamihan ng mga oligarchs at ang mga oligopoly. May ilan sa kanila, kapwa oligarch at kasama sa oligopoly. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly ang mga Filipino political at business leaders ng Pilipinas. Ilan sa kanila ang mga nakapag-aral sa Amerika sa mga universidad na tulad ng Harvard University at Yale University, Stanford University, Cornell University at University of California at iba pang tanyag na mga universities sa Estados Unidos. Itong mga Filipino political and business leaders ng Pilipinas ang gumapang sa gobyerno ng Amerika, yung tinatawag na lobbying o pag-impluwensa ng mga Amerikano upang tuluyan na mapaalis si Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, nagawa ang pagplano ng pagbagsak ni Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, hinawakan ng oligarchs at oligopoly ang Pilipinas.